So, hello everyone! Narito na naman po si Len para sa ating sharing ng devotion video. So, ngayon po ay nasa 9th day na tayo ng ating sharing ng devotion video. At bago tayo magsimula, lagi tayong hihingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli, kami po ay naririto, Panginoon, at nagpapasalamat, Panginoon, dahil mag-aaral kaming muli ng inyong mga salita, Panginoon, na nasa mabuting balita, Biblia, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ay lagi itong magbibigay ng liwanag para sa isipan ng bawat makikinig or makakapakinig nito, Panginoon. And we pray, Lord God, for your wisdom, Panginoon, na buhos mo para sa bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi ka lamang sa akin mangusap, Panginoon, kundi pati rin sa bawat makikinig ng iyong mga salita, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ano man ang mga deepest prayer ng bawat isa, Panginoon, kahit hindi man ito sambitin ng aming bibig, Panginoon, ay alam namin dinidig na ninyo, Panginoon. Gabayan niyo po ako na inyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu para sa gagawin namin pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita ngayong gabi. This we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. So, nakalagay dito sa Lucas 17:9, pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Message, isa itong tanong na pinasasalamatan daw ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya ng kanyang alipin. Application, kung alam nating ng panahon na iyon nila Jesus, ang mga alipin ay talagang kawawa ang trato ng kanilang mga amo. Dahil binili sila ng malaking halaga, ay kawawa ang turing o trato sa kanila. Sila ang pinakamababa at hindi pinasasalamatan ng mga amo nila sa paglilingkod nila. Subalit tayong mga nasa bagong henerasyon na, lalong higit ang mga pinagpala at na kay Kristo na, ang lahat ng pabor ay nasa atin na. May mga amo na gaya ko na mabubuti at nagpapasalamat pa sa akin. Daluyan ng pagpapala sa akin at sa aking pamilya. Kaya napakasarap ng naglilingkod sa Diyos. Dahil kahit hindi mo hanapin o habulin ang pagpapala, ito ang kusang dumarating at dumalapit sa iyo. Dahil nakikita ng Diyos na nasa iyo ang kanyang buktong na anak na si Jesus. So, yun. O, diba? So, iba't ibang klase, nasa iba't ibang klase pa rin tayo ng mga amo or mga Panginoon. Panginoon ito na dito sa lupa. Ibig sabihin, hindi yung Panginoon natin na nasa langit. So, yun nga, some are blessed, some are not so blessed, but sabi nga, with God, nothing is impossible. Kung halimbawa, ang inyong mga amo ay hindi talaga mabubuti, pero tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus bilang yung Diyos at tagapagligtas sa iyong puso, and lagi kang nananalangin or ipinagpe-pray mo kay God na nawa ay baguhin ang ugali ng iyong mga amo, and kahit hindi pa man siya talagang on the spot or instantly nangyayari, pero darating ang panahon na hihipuin yan ni Lord. Kung hindi man talaga hipuin o di ba, hindi man talaga kayanin na maging katulong nila, siguro ang gagawin ni God is, halimbawa, tapusin mo muna yung kontrata mo or trabaho mo sa kanila, tapos ililipat ka ni God sa mas mabuting amo. Ayan. So, para naman sa mga pinagpala, sa mga mabubuting amo kagaya ko, yun, basta we do our best. Ayan, sabi nga gawin natin ang ating pagtatrabaho na parang sa Diyos natin ito ginagawa. Kumbaga, iisipin natin na kaya pinagbubuti natin ang ating ginagawang trabaho is hindi lamang para sa ating mga amo ang malugod at matuwa sa atin, kundi pati ang ating Panginoong Diyos. So, syempre, una dyan yung katapatan. Kailangan tapat ka, masunurin, mapagmahal, mapagpatawad. Yun nga, syempre, minsan kailangan na may iba na mga amo na makakapagsalita sa'yo ng hindi maganda or masakit sa damdamin. Pero sabi nga, pasok dito sa kanan, labas sa kaliwa. O kung dito man sa vice versa, di ba? So, kumbaga, wag mo siyang masyadong kimkimin or damdamin sa yung damdamin. Kasi nga, ikaw din na mahirapan, ikaw din magkakasakit, di ba? Mamaya magkasakit ka pa sa puso or ma-depress ka pa or ma-stress or magkaroon ng depression, di ba? So, pinaka the best na solution talaga is
Mag-pray tayo kay God na alam natin na hihipuin ni God ang puso ng ating amo para maging mabait. And minsan, di ba, magugulat ka at magtataka kagaya ng patotoo ng karamihan sa mga ka-churchmate namin. From nung episode na isinuko na niya talaga kay Lord na, Lord, hindi ko na kaya itong mga amo ko na to. Kumbaga, magsasabi na ako na iiwan ko na sila. Tapos, pinag-pray niya muna. Tapos after that, yun nga, kinausap niya yung mga amo niya. Ayaw naman siyang paalisin. Tapos, yun, bigla nagbago. Anong nangyari? Parang siya na yung kinatatakutan ng mga amo niya kapag halimbawa may sinabi siya na gusto niyang umalis na, ayaw siyang paalisin. Tapos magpapakabuti na daw. Tapos yung kumbaga kung halimbawa, nagkakaroon ng bad temper yung amo niya, sasabihin dun sa helper na palagi siya i-remind na wag maging bad temper, o 'di ba? So nothing is impossible with God. Sabi nga ang ating mga panalangin ay dinidinig niya hindi sa itinakda nating oras, kundi sa itinakdang oras at panahon ng Diyos. Sabi nga magpasakop lang tayo sa kalooban ng Diyos, and asahan natin na hindi tayo bibiguin ng Diyos. Basta kapit lang ko. Halimbawa, ano man pinagdadaanan natin problema man yan sa pinansyal, problema sa kalusugan, problema sa pamilya, problema sa relasyon, sa kahit saang tao or sa kapwa natin, mareresolba at maayos yan dahil for sure ay may gagawing paraan or may gagamitin tao ang Panginoon para magkaroon ng solusyon ang bawat problema natin. And yun nga, we always idulog natin ito sa panalangin sa Diyos dahil mas maganda na kumbaga mas makagandahan natin ngayon, pwede na tayong directly na mag-pray kay God. Kahit hindi man natin siya nakikita, basta naniniwala tayo, we believe to ourselves na nandyan ang Diyos at laging nakikinig sa ating mga panalangin. Yun yung pinaka the best, 'di ba? And syempre, pag makikita sa ni Lord, ay, nasa anak kong ito, kasi kumbaga adopted children na tayo ni Lord. Ang tunay na bugtong na anak niya talaga ay si Jesus, at tayo ay, dahil tinanggap natin na ating Panginoong Jesus sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas, ay naging adopted children na tayo. So, anak na rin tayo ng ating Panginoong Diyos. So, kung halimbawa may mga request tayo or may mga prayer sa Kanya, kapag alam niya makakabuti ito sa'yo, syempre, tutuparin niya, pero maghihintay lang tayo. Tapos, kapag alam naman niya na hindi ito makakabuti sa'yo, huwag kang malulungkot or huwag kang madidismaya kung hindi ito ibibigay sa'yo, dahil baka mamaya kapag ibinigay sa'yo is makasama sa'yo. Kaya, huwag tayo magdadamdam kay Lord. Lagi nating isipin na mas mataas siya at mas alam niya yung the best para sa atin. So, tayo ay magtiwala at maniwala lamang sa Kanya at manalig. Ayan. So, hanggang dyan na lamang po muna ang aking explanation at bukas po ulit. So, let's close it all up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Pinasasalamatan namin kayo lagi sa bawat mga pagpapala, Panginoon. Dahil alam namin ang lahat ng mabubuting bagay ay nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa karunungan, Panginoon. At dinadalain ko po, Panginoon, ang kagalingan sa lahat ng mga sakit na nararanasan ng bawat isa, Panginoon. Ang pagbubuhos ninyo ng biyaya, Panginoon, sa lahat ng mga nangangailangan ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon. At sa mga may problema sa relasyon, Panginoon, I pray, Panginoon, na magkakaroon sila ng pagpapatawad sa isa't isa at pag-aayos, Panginoon, sa tulong ninyo, Panginoon. Dahil all things work together for good for those who trust and believe in you, Lord God. And I pray, Lord God, na gamitin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa aming, Panginoon, sa anumang mga bagay na mayroon kami pinansyal o mga maitutulong na tulong na pisikal, Panginoon, o pagpapayo, Panginoon, sa aming kapwa. Tulungan niyo po kami na maging daluyan ng pagpapala upang maibahagi din namin ito sa aming kapwa. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan niyang bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, bye-bye po. Good night. God bless.